lahat. Magandang umaga sa mga kaibigan natin sa media. Ako po si Dr. Lenny Hara, Executive Director ng Council for Health and Development. Ito ay kalipunan ng community-based health program na nakikita at nasa 58 provinces sa buong Pilipinas. At si Leonard ay kilalang botanist, kilalang taxonomist, hindi siya kilalang community health worker, katulad ng Morong 43. Siya ay nagtrabaho sa Cordillera Region bilang isang herbalist at acupuncturist. Magaling siya at talagang alam niya ang lahat ng mga herbal medicine. In fact, he came out with a book on the medicinal plants in the Cordillera Region. At kung ito ay makikita natin, ito ay isa talagang sasabihin natin ay yaman dahil ito ay naisulat mula sa kanyang mga ginawang pag-aaral tungkol sa medisinang herbal. So, nanatili siya sa isa naming programa doon noong 1980s hanggang siya lumipat ng Maynila noong late 80s kung saan ko siya nakasama bilang acupuncturist. Makulay at sabihin natin rare species si Leonard. Ito ay sasakayunan ng mga nakakakilala sa kanya. Dahil talaga ang passion niya para sa kalikasan, para matutunan tungkol sa halaman ay ganun na lamang. Ngayon, may mga kwento nga siya eh. Halimbawa, meron kaming dentista na noon ay nasa community-based health program sa Southern Tagalog, nakita niya ang libro ni Leonard. Ang sabi niya, Leonard, hindi ko nagbabanggitin ang pangalan ng aming dentista, Leonard, sabi niya, maaari mo ba akong bigyan ng kopya ng libro mo kasi tuturo ko to sa mga mangyan. Ang sabi ni Leonard, ang sagot ni Leonard, alam mo, kumuha ako ng aking natutunan sa mga katutubo. At ang mangyan, isa sila sa mga nagbigay sa akin ng kung ano ang mga ginagamit nilang medisina. So, makikita natin na batay doon sa kanyang karanasan ay kung saan-saan talaga nakakarating si Leonard. At talagang kami ay nalulungkot sa naganap na ito. Dahil ang community-based health program, maraming community health workers na nahaharas din kung pumunta sa kanayunan at sa kabundukan. May mga kababayan pa tayo na salat sa buhay doon sa mas remote na areas na gusto natin puntahan. Ganyan din ang ginagawa ng ating mga scientists na siyang nag-identify ng mga flora and fauna natin. At alam naman natin tayo ay napakayaman dito sa Pilipinas, sa flora at fauna. Kaya nakakalungkot na magkaroon ng ganitong pangyayari kay Mr. Leonardo po, na ang kanyang buhay ay talaga namang makikita na ang kasayahan niya ay pumunta sa kabundukan at pag-aralan ng ating mga kalikasan, no? Karamihan ay ang halaman. Kaya ang sinasabi ko, kailangan natin, dahil nagkakaiba-iba ang istorya, kailangan natin na talagang may independent fact-finding mission na pumunta sa Leyte upang makita kung ano talaga ang nangyari kay Mr. Leonardo po. Para ito ay panawagan natin para sa isang hustisya. Hindi lamang sa kanya ito naganap. Ang nabasa nga natin, 36 environmentalists ang napatay na nag-aaral ng ating mga flora at fauna at kalikasan. At ganun pa din ang mga community health workers natin na tinitrain natin upang manggamot sa kanayunan, sila rin ay merong nagaganap na pagpatay, paghuli, pagharas. Kaya anong klase, papaano tayo makakapag-inganyo ng ating mga scientists, ng mga ating geologists, ng ating herbalist, ng ating mga community health workers, ng ating mga health professionals na pumunta at maglingkod sa kanayunan na kung saan mas maraming nangangailangan kung ganito ang nangyayari. Kaya ito ay, ang press conference na ito ay isang panawagan para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mr. Leonardo Co at ng dalawa niyang kasamahan na ang ginagawa lamang ay pinag-aaralan ang ating kagubatan. Yan lamang.